Nako, 30 na boto, patatalsikin na itong si Juan Bull sa SP, no? Ito po ay niluluto na ngayon sa minority, no? Sa kala Senator Dante Marcoleta, kala Cayetano, kala Villar, at kala Robin Padilla, na talagang gusto nila patalsikin si Juan Bull, no? Kasi marami pong talagang benepisyo kapag ito po ay napalitan. Unang-una, wag na yung impeachment. Sige, bonus na lang yung impeachment eh. Oh, unang-una, dun sa investigasyon ng flood control, matutuloy ni Senator Marcoleta. Ha? At pangalawa, yung impeachment na yan, oo, sige, harapan-harapan na, kampihan na. Si Senator Robin, sa Bato de la, sila Bongo, talagang aminado, kamping-kampi na. Eh kayo, aminado kayo, hindi kayo kampi kay BBM, hindi kayo kampi, halatang-halata kayo eh. 'Di ba? At hindi okay lang kung kampihan niyo si BBM, walang problema. Hindi ang kinakampihan niyo hindi si BBM, kundi yung investigasyon na dapat mangyari, na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino, eh lumalabas parang kinakampihan mo. Kaya yung mga tao, iisa ang tono, iisa ang tunog nila, anong mga tunog nila, anong mga awitin nila, ha? Nagtatakip kayo. Yun ang isang awitin nila. No? Pero, syempre tatanggin yan. No? Ngayon, dito, nagkaroon nga po ng parang palitan na po na talaga nagmamadali na. Kaya may mga may mga tsorya lang na kaya pala huhulihin si Bato bigla. At sa paghuli ni Bato, isasabay sa impeachment yata. 'Di ba sa impeachment alam niyo naman minamadali na, tapos gusto nila mag-convene, tapos pag yung forthwith, tapos sa impeachment andyan na bukas, no? Hindi natin alam kung sino pa yung mga boboto, no? Parang scripted, no? Tapos si Bato, kasi alam kasi ng karamihan, hindi ko naman ako alam sabi ng iba lang na kailangan daw ng appearance ni Bato bago makapag-boto dito kala SP, kala Juan Bull, para matanggal tong mga to. Eh kaso hindi po pwede wala si Bato. Baka lumitaw si Bato magpakita pag oras ng mapapatalsik si Juan Bull. Kaso nangyari, lumabas ang ICC na kesyo daw ganyan, may warrant. Pero di ba kinumpirma daw ng ICC ayon sa balita, wala daw nilalabas sa warrant. Tapos kinumpirma na may ibang mainstream media, may warrant daw nalilabas kay Bato. Ano ba talaga, kuya? Di ba? Pero hindi natin alam kasi ang warrant talaga, sikreto yan. Hindi yan ibinubulgar. Oy, may warrant ka. Eh di makakatakas ka. Kaya para safe, hindi lalabas si Bato. Yun ang iniisip niya. Para safe, lalabas si Bato. Di ba? Ngayon, dito, natatansya nyo, naalalaman nyo kung ano mga nangyayari. Para may writer, no? Parang nanonood ka ng pelikula, alam mo yung katapusan, alam mo ano mangyayari. Kumbaga, medyo may pagka-suspense na medyo alam mo yung mangyayari. alam mo yun. Sino nanonood dito ng mga pelikula? Diba? Parang ganun eh. Kasi dito, timing eh. Kung noon pa pala pwede mong isumpina si Bato de la Rosa, bakit ngayon sumpina ilalabas ng DILG para kay Sen Bato? Bakit lalabasan ng sumpina to? Nakatakdang maglabas ng sumpina ang DILG kay Bato de la Rosa. Ngayon Lunes, May 11. Layunin daw ng sumpina ay magpaliwanag lamang ang senador kaugnay sa nakibingbing reklamo laban sa kanya, kaugnay you are on alam nyo na. There is no credible information of impending warrant of arrest from NICC, Interpol, and separate matter. Kung talagang gusto isusumpina nyo siya, bakit ngayon lang? Dapat noon nyo pa sinumpina. Bakit timing ngayon? Kasi alam nyo magpapakita dun sa botohan ng Senate na tanggalan. Tsorya lang, ihakaha lang. O bakit dapat doon nyo pa sinumpina yan? At teka muna, bakit magpapaliwanag si Senador Bato sa kaugnay laban sa kanya, yung reklamo sa kanya? Bakit? Pwede pala, pag nagre-reklamo si Bato, isisumpina. Eh bakit si Tambaluslos, ang dami reklamo, ni patawag ni sumpina, di pwede? Interparliamentary courtesy. Eh bakit si Senador? Senador to kapitbahay nyo to pamilya nyo to iba na to. Iba na talaga yung nangyayari ngayon Ano ko lang tansya ko lang Eh kasi sabi layunin daw ng sumpina na magpaliwanag lamang only ang senador sa kaugnay ng mga nakabinbing reklamo laban sa kanya. Ibig sabihin, sinusumpina mo kasi may reklamo sa kanya. Eh what if si Tambaluslos? Ang dami nagreklamo, ayaw niyo patawag. Bakit? 'Di ba? Kaya isa sa mga dahilan kung bakit gusto palitan si Cayetano, ito tingnan mo papatan si kay Soto na purnada dahil kina Bato at magkapatid na Villar. Kay Bato alam natin kung bakit. Kasi sa ICC. Kaya hinala natin kung kaya lumabas itong warrant ito hindi sa akin to hinala ng iba to. Siguro kaya lumabas yung warrant ni ICC, so wala naman pala, hindi naman pala kumpirmado kung talagang totoo may warrant siya, para nga naman matakot lalo yung mama na hindi naman magpakita, para masigurado talaga
yung walang magpapatalsik na one bull. Hindi pwede patalsikin si one bull. At yung bilyar naman, basahin natin ha. O ano, tingnan mo ha, basahin natin. O, ito ha. Isang grupo na pinamumunuan ni Senate Minority Leader Alan Cayetano ang nagpaulat na muling pinabubuhay ng usapin na pagpapatalsik kay Senate President Vicente Soto III upang pigilan umano ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kinumpirma ng dalawang importante sa politiko na nililigawan umano ni Cayetano si Senadora Loren Regarda upang pumalit kay Soto bilang Senate President, habang kinakausap din sina Senator Mark Villar at Camille Villar para lumipat ng panig. Alam mo bakit kinakausap ni Cayetano si Loren Regarda? Kasi pwede naman si Cayetano maging SP. Di ba? Kaso pag siya pinairal niya sarili niya, ako, excuse me, ako gusto ko maging SP, sasabihin ni Cayetano, hindi po pwede. Hindi lilipat si Legarda sa kanya. Para mapilitan automatic si Legarda mapunta sa kanila, si Legarda mismo gagawin nilang SP. At pwede naman yun, kasi alam ko, abogado yun eh. Diba? Abogada yun, alam ko eh. Hindi, abogado ba yun? Hindi, no? Pero pwede naman. Legarda yan, syempre, magaling din yan. Yan nakikita ko. Pero, gayon pa man, nahihirapan umano makumpleto ang kinakailangan 13 boto para mapatalsik si Soto, lalo na patuloy na hindi dumadalo sa sesyon si Senator Bato de la Rosa mula pa noong November 2025. Maliban kina Cayetano at de la Rosa, binubuo ng minority block ni na Senator Escudero, Jingo Estrada, Bongo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Joel Villanueva. Bato is unlikely to show up Monday, especially with rumors precising about the possible ICC warrant arrest against him. Without De La Rosa physically present, getting to 30 becomes extremely difficult. Ayon sa isang informante, mo nahihirapan sa 13 boto. Bakit? Kasi si De La Rosa hindi makakadalo. At si Villar, kasi si De La... duda ko. Duda lang ako tsorya lang. Alam nyo na kung bakit nilabasan siya ng ICC warrant. Kung pinatunog para matakot yung Bato de la Rosa. Para lalo siya wala siyang show, hindi siya magpakita. Para sa ganun, hindi matuloy yung magpapalit ng one bull. Palitan si one bull. Ang galing, no? Para silang sama-sama, para yung mga whore, yung mga ibang senador, iba pang mga tao nagsasama-sama sila sa isang kwarto para nagbi-meeting-meeting, no? Para nag-uusap-usap sila, no? Ang galing, no? Grabe, ginaganito nyo lahat ng Pilipino, sambayan ng Pilipino, grabe kayo. Hindi namin nararamdaman ang pagmamahal sa inyo. Tandaan nyo yan. Hindi namin nararamdaman ang pagmamahal sa inyo. Bagkos, niloloko nyo sambayan ng Pilipino sa ginagawa nyo. Sinasabi ng ikalawang informante na nag-aalangan ang magkapatid na Villar. Bakit? Dahil ang mga kinakaharap na aligasyon ng market manipulation, fraud, insider trading at misleading disclosure kaugnay ng Villar Land Holding Corp. Ayan lahat na ginigipit Diba? Hindi nila kayang patahimikin si Senator Marcoleta si Senator Dante Marcoleta, hindi nila kayang patahimikin bubutasan sose, 500 allocable. Talagang para silang magkakasabwat, iisa galaw nila, si Pinky nang ginawa kay Marcoleta. Yung iba pang ahensya, yun ang ginawa kay Libiste. Para sila magkakasabwat, Ang galing, lahat may kaso. Ang lahat ng perfect, papupunta sa langit. Si Pinky, si Wambol, yung mga administrasyon, lahat papupunta sa langit. Sa impyerno lahat ang mga kalaban nila. Ang galing, parang gano'n, banal silang lahat. Wala silang kasalanan. Si Senator Dante Marcoleta ang pinakatinik sa kanilang lalamunan. Hindi nila kayang imbentohan ng kung ano-ano. Una, wala silang makikita. Pinipilit yung allocable ni Pinky, Pinipilit mo allocable, Pinky. Maglabas ka ng ebidensya na may pirma na sinasabi mo, handwritten ni Cabral, na mayroong talagang nakuha si Senator Marcoleta. Di ba? Mapag-imbento ka. Hindi si Senator Marcoleta niloloko mo. Sambayan ng Pilipino ang niloloko mo. Di ba? Niloloko mo pati mga kaalyado mo. Niloloko mo pati mga bumoto sa'yo. Niloloko mo lahat ng tao sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Yun lang yun. With the Department of Justice and the securities, wag kayong hindi ako galit style ko lang to. Para sa anumang oras nyo mapakinggan ang programa ko na to, lagi kayong gising. Atentibo lagi kayo. Di ba? Hindi kayo parang tutulog-tulog na lagi kayong gising, di ba? Para active lahat. Di ba? Ito kasi komentaryong ito, malaman, masustansya lagi. With the Department of Justice and the Securities and Exchange Commission close watching them, the Villars will probably think twice before making any political risky move, pahayag ng informante. Sa kabila nito, patuloy umano ang paghihikayat ni Cayetano sa ilang membro ng majority bloc upang makuha ang sapat na suporta.
Sa Lunes, Mayo 11, lumutang ang maaring mangyari ang naturang pagbabago sa liderato, kasabay ang naasahang botohan sa Kamara de Representante sa articles of impeachment laban kay Duterte. Naku, ayan na, Monday. Ay, Monday. Ito, abang-abang to. Di ba? Mapapalitan si Wambul. Ito, pinakamahalagang bagay na hindi lang kay Sara para hindi ma-impeach. Hindi yan. Hindi man talaga ma-impeach na yan eh. Ako naniwala ako. Ibabasura ng Korte Suprema yan. Naniwala ako. Sorry ako lang yan. Pero para sa akin, etong flood control issue, pag napalitan yan si Wambul, patatalsikin si Pinky, at pag napatalsik yan, si Senator Dante Marcoleta, sisimulan ulit ang investigasyon. Sa kanyo sabihin ko si Diskaya kinakampiyan ni Senator Marcoleta. Ipapatawag niya lahat. Yeah? Biruin mo si Senator Marcoleta, kinakampiyan niya si Diskaya. Saan ka nakakita pinatawag mismo sa Senate, sa Blue, siya pa Blue Ribbon, si Senator Dante Marcoleta, na kinakampiyan niya si Diskaya. Di ba? Meron ba naman kaya kampiyan mo, pinapatawag para gisahin mo? Come on. Sana hindi niya na pinatawag yun. Gumawa siya ng paraan para doon. Sinabi pa ni Drilon niya, goodbye to his Senate presidency. If somebody question is and say, you are wrong, Mr. Senate President, and that senator gains a majority, then Sen Soto can say goodbye in this Senate presidency. Okay, si Drilon din nagsabi niyan, pero bago yan, pakinggan din natin yung balita dito sa Billionaire News. Para legit, baka sabihin nyo, ini-invento ko lahat to. Hindi to invento ha. Etong nakikita nyo ha, posto ng Abante TNT. Ayan Abante TNT. Hindi to invento ko. Hindi to vlogger na kinuha ko ha. Tapos yung subpina, News 5. Ayan baka sabihin nyo, invento ko lahat to, sa vlogger ko kinukuha to. Hindi hindi opinion to. Di ba? Hindi to haka-haka. Binabita ko, tunay to, legit to. Eto, painggan natin naman tong... Pangyarihan ng Senate President ang pagtatakda kung kailan sisimula ng impeachment trial. Ito'y matapos linawin ng Korte Suprema ang interpretasyon ng salitang forthwith. Ayon kay former Senate President Franklin Drilon, bagamat nilinaw ng Supreme Court na ang forthwith ay maaaring mahulugang within a reasonable time, mananatili pa ring discretionary ng Senado ang interpretasyon nito. Aniya, kung magpapasya si Senate President Tito Soto na simulan agad ang trial, mananatili iyon maliban na lang kung mababaliktad ng mayorya ng Senado ang kanyang desisyon. The rule in statutory construction is you give the word its ordinary meaning. Now, forthwith, what does it mean immediately now? But the Supreme Court said, no, it's not necessarily so. But they said that it is discretionary and the interpretation of the Senate is superior as to when they will convene. In other words, they recognize the jurisdiction of the Senate insofar as the interpretation of forthwith. Nagbabala rin si Drilon na sakaling may senador na kumesyon sa ruling ni Senate President Ito, grabe to. Tito Soto at makakuha ito ng suporta ng mayorya sa plenaryo, maaaring malagay sa alanganin ang kanyang posisyon. Naku, lagot ka, Monday. Ito hindi natin siya sabing totoong nangyayari to. Pero ayon sa mga bali-balita at sa mga nangyayari nga ngayon, kasi nakapagtataka Dito ako kumukuha ng taka Bakit si Bato nagpapatok na naman muli ng ICC warrant? Bakit? Kasi alam baka pumunta si Bato magpakita at magboto laban dito. At hindi ko rin alam kung pwede bang bumoto si Bato kahit wala siya, na bumoto siya laban kay SP, One Bull, na palitan nito. Hindi ko alam kung pwede. Kung bawal pala, kailangan ng appearance, hindi na ako nakapagtataka kung bakit si Bato ngayon, kuno sa ICC warrant. Hindi ko alam kung totoo yung may ICC warrant o hindi kasi walang makapagsabi. Hindi mo alam kung sino sabi totoo Di mo ba? Hindi mo alam kaya lumalabas, lumilitaw dito, bakit? Pwede na pala isumpina dati pala, bakit ngayon pa isusumpina? Kung kailan magmamonday na at magpapalitan ng liderato, bakit isusumpina si Bato? Alam nilang hindi ka magpapakita si Bato Hindi magpapakita yun, lalo na ganito, may ICC pala. Na naman? Di ba? Kaya para lumalabas po, pinipigil sila, tapos yung bilyar, di ba, may kaso yata. Pag lumipat, pag ikaw hindi samang-ayon dito, tutuloy kaso mo. Bilyar, 2 bilyar. Lahat po nakakasuhan. Hayaan nyo na po. Pumayag kayo maging minority, bumotos kay Lig. Kung sakali man totoo to hindi pa naman kasi, sa informante naman kasi na ayon sa Abante News Kung ito po ay totoo man, huwag kayong matakot lumipat kala Senator Marcoleta.
at mapalitan si Ligarda maging Senate. Dahil si Senator Dante Marcoleta, kayo gagawa ng paraan dyan para sa mga mapagsamantalang ito sa taong bayan. Bakit mapagsamantala? Biruin mo, kabang-kabang pera ng bayan, pinagtatakpan nila. Ayaw nila mag-imbestiga. Dahil sa ganito, pag napalitan po bilang mga chairman at mga yan, okay, ng BRC, si Senator Marcoleta na upo, giginhawa po buong Pilipinas. Hayaan nyo po yung yung business nyo, pag nanalo si Sara sa presidente, madja-justify po yan. Kung nagkasala ho kayo, managot ho kayo sa batas. Tanggapin nyo ho yun. Gano'n ho yun. At kay Bato naman, kung talaga may pagkakasala, may ebidensya, managot ho kayo, Senator Bato. Yun lang yun, para parehas tayo dito. Wala tayong kinakampiyan dito. Kay Sara naman, kung talaga meron kang kaso, harapin natin. Yun lang yun, para walang problema. Sa Senate, pupunta ata si Sara. Di ba? Kasi sahur, kaya di siya napunta sahur eh. Bakit? Gagawin siyang katatawan ng sahur eh. Di ba? So dito sa Senate, at least dito, balance, di ba? It is a judgment call of the Senate President which can be reversed by the plenary. But until the plenary reverses it, he sets the date. Okay. We start convening tomorrow. If somebody questions it and says you are wrong, Mr. Senate President, if one senator says, and that senator who questioned Senator Soto would have the majority, then Senator Soto can say goodbye to the Senate presidency. Oy, naku po, yari ka ngayon, one bull. Yari ka, one bull. Ikot na ruleta. Samantala, binigyang din ni Drilon na ang pinakamahirap na bahagi ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay ang pagkuha ng sapat na boto para mahatulan siya sa Senado. Kailangan kasi ng hindi bababa sa 16 na senador o 2/3 vote para magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Kung pagbabatayan Wala na. Hindi lulusot yan. Hindi lulusot yan. Dito lang, kaya nga sa SP, dalawa chance nila eh. Magpalit ng SP o kaya hindi aabot ng kasi di ba 24 lang yan, palagi mo lala si Bato. 15 lang ang magiging boto nila, kulang ng isa. Siyam yun, di ba, siyam pa yung minority, o saan sila kukuha, lilipat pa si Ligardo sa kanila. Yung bilyar, 2 bilyar. Ginigipit nga nila, panggigipit ang nangyayari ngayon, para walang, lahat may kaso, puro minority. Wow! Parang siyam na dice, nag-roll ako ng siyam na dice, lahat lumabas 1. Ang galing! Coincidence ba to? Tapos yung mga vlogger, paniwalang-paniwala. Tignan mo mga DDS, puro kasama ng ginagawa. Biruin mo, wow! Ngayon lang ako nakakita sa history. Lahat ng kalaban nila masasama at sila lang, puro anghel. Ngayon lang ako nakakita niyan. Wala niyan. Tandaan nyo. Diba? Kahit sa langit, may traidor. Diba? Si Satanas, nag-traidor. Kayo, nagpapanggap kayong walang mga kasalanan? Puro kayo mga anghel? Hindi ako naniniwala. Si Satanas niya, nasa langit na, nilagpak mula sa lupa eh. May traidor eh. Sa mga apostol niya, may isang traidor eh. Si Judas eh. Tapos kayo wala? Ha? Ang gagaling nyo? Lahat kayo malilinis dyan? Ang masasama, lahat minority? Marcoleta may sosi daw kaso. Lahat si Libiste may kaso. Si Barsaga, lahat ng DDS, kinasuhan eh. Si Paulo Duterte daw, akla daw. Ang dami, lahat sa kanila. Tapos yung kanila, panig, perfecto lahat. Wow, ang galing. Sabi ng Biblia, ang taong nagpapakalinis ng ganyan, hindi yan, wala yan. Hindi magmamahal ng kaharian ng langit yung mga yan. Di ba? Kasi mga mapagpaimbabaw. Di ba? Para lumalabas lahat, walang kasalanan. Lahat ng minority, puro DDS, may kasalanan. Ano yun? Ano kayo? Isipin mo. Talungin mo isang vlogger, maniniwala, yun naman talaga lahat may kasalanan eh. Dito kami walang kasalanan eh. Yung isa lang ibig sabihin nun. Sino ba nagsasabi sa Biblia na wala siyang kasalanan? Sino ba? May inaring ganap nga na may kasalanan. Inari ko ang aking kasalanan. Kahit di ko kasalanan. Di ba? Inari niya. Sino bang hindi umaari ng kasalanan? Sino ba? Anong sabi ni Kristo? Kayo, amang sa dyablo. Ang ibig nyo, lahat ng gawin nyo ay puro kasinungalingan. Pasensya na kayo mga ibang vlogger Yun ang sabi ng banal na kasulatan. At ang sabi ng ikaan niya, munting ka naman, ba't mo sinasabi ang layo-layo? Hindi Ngayon, bukas, magpakailanman, ang salita ng Biblia nakalapat sa mundo kahit anong pagkakataon. Kahit gamitin ko dito sa politika, pwede kong gamitin sa science, pwede kong gamitin sa araw ng libing, pwede kong gamitin sa medical, pwede ang banal na kasulatan. Kaya pwede ko ipasok dito, isingit yung banal na kasulatan.
Di ba? Nakuha nyo? Gets nyo? Gets nyo? Oh. Ngayon, ang kasalukuyang political alignment sa Senado, may humigit kumulang 9 na senador na posibleng bumoto ng pabor kay Duterte. Para sa Yun, pabor kay Duterte. Harap-harapan na. Dati, ayoko pa. Eh, ngayon, kampi na ako kay Duterte. Di ba? Harap-harapan na. Harap-harapan na sila eh. Di ba? Ganoon lang yun. O pero iba ako harap-harapan. Pag harap-harapan ako kahit kampi ako kay Duterte, kung may makita kay Sara ma-impeach, eh di gawin nyo. Kung may ebidensya talaga. O, dapat ganoon din kayo. Aminin nyo na kampi kayo kay Bongit. At pag may nakita sa flood control, huwag nyo pagtakpan. Diba? Gawin nyo rin. Agenda Weekend. Sheila Emprido, Abante. Ang sabi na number 1, Vice President Sara Duterte, President Duterte committed violation of the Constitution and betrayed the public trust. Oh, teka. May tumatawag. Okay. Okay. Tuloy. Pangyarihan ng Senate Dito tayo. Ito, may matinding pasabog dito si, Mike. pabor kay Duterte. Sabi na number 1, Vice President Ulitin natin. May umistorbo eh. Sara Duterte, President Duterte committed violation of the Constitution and betrayed the public trust by committing plunder and or malversation. Ang basis was the 500 million pesos confidential funds allocated to the office of the Vice President. Eh, nagawa po natin. Nasa COA pa yan. Correct. Diba? Pinag-uusapan pa sa COA, of course, nagkaroon daw ng decision, pero yan may proseso pa. Mag-file ka pa dyan ng appeal, if at all, aakyat ka pa sa Supreme Court. Pwede mo pang i-question kung ano yung mga sinasabi lang culpable violation of the of public trust. 500 million pesos po to sa COA. Kung titingnan ninyo ang Department of Agriculture, ang suspended and disallowed Allowed. is about 9.5 billion pesos. Ang DPWH is about 17 billion pesos. In the Department of DSWD, kung di ako nagkakamali, 10.5 billion pesos. Grabe, lalaki no sa mga tapos iniimbestigahan kay Sara. Anong klase to? Kung talagang transparency kayo, for a better democracy, sabi nga ng INC, dapat lahat iimbestigahan nyo. Eh, bakit kay Sara di iimbestigahan? Hindi iimbestigahan nyo na nga eh. Di ba? Dapat imbestigahan nyo lahat. Bakit kay Sara lang? Eh, bakit para pumarehas lang ba? Para pumits lang? Para ganti lang namin? Hindi Di ba? Pare-parehas lahat. Para Kasi para lumalabas. Sabi ko nga, di ba? Ikaw lang kinapkapan, kami hindi mo kinapkapan. Paano kung kami kumuha ng bagay na hinahanap mo? Lahat kinapkapan mo, pero isang tao hindi mo kinapkapan. Kinapkapan mo lahat. Di ba? Ganun yun eh. Pasensya na kayo dito kasi hindi ako papayag na tayo malumanay na magsalita. Ito kasi style ko to para lahat atentibo makinig. At style natin to para ikatututo ng lahat. Ginagawa ko matalinghaga ang ating bawat bitaw para lahat ng tao malinawan. Kasi naniniwala ako sa mga brain cells ng ating utak ayon sa pag-aaral. Na ang utak natin na hindi nakakarinig ng mga masustansyang salita. Hindi nakakaabot doon sa tunay na kaalaman, sa karunungan, hindi nabubuksan ng karunungan. Nasa Biblia kasi yan eh. Kaya nga ang ginamit ng Diyos ang salita ng Biblia eh. 'Di ba? Kasi dapat maunawaan mo, mabasa mo. 'Di ba? Kasi pag walang tao nag-i-explain, nakikinig lang tayo ng balita, pinapanood lang, pinaplush lang natin dito, ayon lang sa kanila nangyayari, hindi sapat 'yon. 'Di ba? Ngayon, kailangan may mga magpapaliwanag tulad natin na para sa sambayan ng Pilipino, malinawagan at hindi natin pinipilit ang sambayan ng Pilipino na, oy, maniwala kayo sa akin, hindi. At least pinaparamdam ko sa kanila yung katotohanan. Nasa sa kanila na lang yon kung ayaw pa rin nila maniwala sa lahat ng ginagawa natin. Diba? Sabi ko nga, ang Panginoong Jesucristo nga, ginawa lahat eh. Hindi pa rin naniniwala sa kanya eh. May mga bansa pa rin hanggang ngayon, di naniniwala dumating na siya eh. Diba? Tinatakwil pa rin siya bilang isang Kristo eh. Bula ang Kristo daw dumating yung dati. Biruin mo yan si Kristo na yan Kaya sabihin ko sa inyo, pinapaliwanagan ko kayo. Kaya sa inyo, huwag kayo kasi ito, style natin to dito sa programang ito. Gusto ko marami kayong matutunan. Mabusog lagi kayo.
Hindi kayo para nakikinig na ng ganyan and then tatawang konti, tapos na. Hindi ganun po dito. Dito mabubusog kayo lahat ng kaalaman. Science, medical, psychological, biblical, lahat. Ang lahat ng departamento, Kaya nga hindi makausad sa akin yung mga kalaban eh. Bakit? Pag ginamitan ko ng Biblia, hindi na makausad eh. Ng mga tsorya natin eh. kasama ang DOH. In fact, ang DOH pa ho, Yes. bukod sa 10 billion pesos, more or less, meron pa siyang 125 million pesos na expired medicine. Or about to expire, Yes. about 125 to Okay. 150 million. So, ang ibig po sabihin, may mga violation yung mga, or may mga, ang isang opisina, kasama sa proseso niya, yung pag-ayos sa COA o sa Commission on Audit. Ang tanong, bakit hindi na iniimbestigahan kahit isa sa mga departamento? Oh, Bakit nakatuto kay Vice President? Yung kailang iniimbestigahan. kasi ayaw nila maging presidente si Vice President Sara Duterte. And to think, yun ay suspended na and disallowed. At the time, nung iniimbestigahan nila si Vice President, nakapending pa sa COA. Na nakakalungkot, in the middle of the hearing, naglabas sila ng desisyon. Again, para ipitin ang Vice President. At I think, nung time na yon hindi pa nakakatanggap si VP ng Yes. pwede nun. Yes. So number Okay. 2, anong sabi niya? Alam mo po ang palakot sa kanila. Una, Tamo, lahat ha. Ito ha, dalawang parte ito eh. Lahat na nagsasalita, kinakasuhan, hinahanapan ng butas. Lahat na nagtatanggol para mag-imbestiga sa flood control, hinahanapan rin ng butas. Imagine si Senator Marcoleta, hindi naman niya tinitira ang Pangulo eh. Hindi naman niya tinitira ang mga proyekto na ay mga desisyon ng Pangulo eh. Sila, Mike, pwede pa kasi nagrarally sila, tapos may mga team pa sila na pinapababa ang Pangulo. Ayun, mali naman. Ako, hindi ako pabor doon na Marcos resign. Hindi tayo Marcos resign. Hindi pabor tayo kasi walang maidudulot yan. Kung ayaw natin ng impeachment, ayaw din natin ng Marcos resign. Yun, karapatan talaga ni Marcos na magsalita laban sa kanila. Hindi, dito patas tayo ha, karunungan ng ibabaw rito. Hindi po pwedeng sabihin natin, mali si Marcos kasi pinaparesign siya tapos nagalit siya. Hindi. Talaga magagalit si Marcos kung may mga magsabi ng mga grupo na pinapababa siya. Di ba? Mali naman talaga yung kahit anong ginawa ng presidente, lalaban ka ng parehas. Pero hindi naman talaga gumagawa ng talaga ano. Yun lang sa atin ha, karunungan to ha. Ano ibig kong sabihin? Kung may mga ganon. Pero itong mga to, yung iba, hindi naman para BBM resign eh. Tumutulong sila sa investigasyon tulad nila Mike Defensor. Di ba? Hindi ko alam kung may BBM resign to. O, wag na lang si Mike Defensor, parang di conflict. Si Senator Marcoleta na lang tayo. Wala naman sinasabi si Senator Marcoleta resign eh. Ang ginagawa lang niya, tumutulong sa investigasyon eh. Pero galit na pa rin kayo? Asar na asar pa rin ang mga pinklawan dyan? Sa bagay, kasi pinasara yung isang istasyon eh. Pero yung mga vlogger, napakalibo-libo, galit na galit kay Senator Marcoleta. Bakit? Di ba tumutulong siya sa Pangulo? Para lutasin ang problema? Di ba sabi niyo, ilang beses sinabi ni Auntie Claire, nagpasimula dito ang Pangulo at imposible ang Pangulo ay sangkot dito. Kasi siya nga nagsimula at naglagay pa siya ng ICI. O, di ba yun ang sinasabi nyo? O, so ibig sabihin, tumutulong si Senator Marcoleta. Kung tumutulong si Senator Marcoleta at si Pangulo nagsimula nito, huwag kayong magagalit kay Senator Marcoleta. Kasi katuwang niya ang Pangulo. Di ba? Ganun yun. Eh, ba't kayo nagagalit? Ano meron? Tanong ko lang, nagtataka kami. Ba't kayo nagagalit kay Senator Marcoleta? Saan kayo nagagalit? Di ba? Oh. hindi na i-release yung pondo para sa kanilang mga distrito. Nako, hindi na i-release. Makinig kayo, hindi daw i-release yung pondo para sa mga distrito. Alin? Pag may buboto daw sa impeachment, pahinga nyo. O dun sa mga party list, hindi na magre-release ng pondo. Ang pangalawa po, kakasuhan din sila. Ay, grabe. Kinuha yung lahat ng SALE nila para sila kasuhan. Nabanggit ko po itong mga bagay na to kasi maging sa Kongreso at sa Senado, may mga ganyang pananakot Grabe. na ginagawa. Oy, ano to ni Gloria Macapagal ha? Dating kasangga dating tauhan ni Gloria to. Kaya kung may sinasabi man to, baka galing kay Gloria. Alam niyo naman si Gloria, matalino yun. Para ma-impeach si VP Inday Sara. Para matanggal yung kanilang kalaban sa 2028. Grabe. So, tama yung binanggit ni Atty. Mike, tayo, taong bayan, tayo mga nagsasalita, ituloy po natin yan, pero mukhang humingi na rin ng tulong yung mga kasama natin sa Kongreso. Humingi sila ng tulong dahil sila po mismo ginigipit na rin. Pondo at kaso. Yun po ang ginagawa sa kanila. Marami ang hindi boboto ng impeachment dahil hindi sila naniniwala. Okay. Marami din naman po Manindigan kayo mga congressman.
Matatalino kayo. Hindi kayo magiging congressman ng ganyan katagal na paulit-ulit dyan sa distrito nyo kung hindi kayo naging matalino sa lahat ng bagay. Alam nyo kung iniimbento lang kay Sara o hindi. At kayo kami mga vlogger, mga nanonood lang dito, nanonood lang kami rito. Ewan ko ba yung mga vlogger, alam na alam eh. Si Sara Lustay. Tinanong ko yung vlogger, paano mo sinabi Lustay si Sara? Hindi siya makasagot eh. Ay, basta sabi kasi sa horror eh. O tamo, naniniwala ka, bias ka. Huwag mong paniwalaan yung horror kasi yung horror, galit kay Sara yun. Yung ibang representative doon. Saka nakakuha ng galit ka kay Sara, bakit ayaw mo kay Sara? Bakit ayaw mo Lustay? Sa kinuha yan? Wala, nakigaya lang siya. Kaya ang nakakahawak talaga ng mga papeles diyan, yung mga horror, yung mga representative, sila nakakaalam diyan. At alam nila talaga si Sara iba diyan, walang kasalanan. Kaya makonsensya kayo. Huwag kayong demanda kayo. Ayaan nyo na, sige, lalabasin ang totohanan. Di ba? Ganun kasimple lang yun eh. Na napipilitan Hindi ba kayo pwede magsama-sama para manindigan sa tama? Di ba? like Hindi naman kayo laban sa gobyerno eh. Maninindigan lang kayo sa tama. Di ba yung panumpa sa watawat ng Pilipinas? Pag nanunumpa ka, di ba? Isisiwalat ko ang lahat ng nakikita kong kalikuan sa gobyernong ito. Di ba? Yung panunumpa araw-araw sa tuwing Monday? iipit. Eh, sa kayo nanunumpa. Yan ang hirap pag nanunumpa sa ano eh. Dapat manumpa rin kayo sa ano eh. Bagay, kahit anong Diyos ang sumpaan nila, hindi makakapal na mga mukha ng mga to eh. Sa sitwasyon ngayon. So I wanted to relay that sa mga kasamahan po natin para lang din malaman naman nila. At baka naman din yung mga congressmen na ginigipit, magsalita na rin. At sabihin nila yung totoong nangyayari sa Kongreso sa ngayon. Talagang politika na lang. Ayaw nila si Sara Duterte tumakbo sa 2028. Tinatanggal na sa equation si Inday Sara Duterte. Ang hindi nila naintindihan, nandiyan pa si Mayor Baste Duterte. Hindi yon. May silent na malakas. May silent na kumikilos ng malakas. Tatalakayan natin kung sino yan. Bigyan nyo nga akong tip kung sino tinutukoy ko. Natatapat kay Sara. Kaalyado nila. Na napakalakas. Tip ko lang ha, hindi si Senator Dante Marcoleta. Bibigyan ko kayo ng clue. Gusto ko, ilagay nyo dyan sa ano. Meron isang malakas. At alam ko, mas malakas to kay Sara. Hindi kayo makapaniwala, no? Mas malakas kay Sara to. Kung mawala si Sara, yun ang tatakbong presidente. At yun, mananalo sigurado yun. Hindi si Lenny, ha? Hindi mga loyalista, nasa DDS din. Hulaan nyo kung sino. Hindi si Senator Dante Marcoleta, malakas yun. Pasimple lang yun, pero tahimik lang yun. Pero hindi mapapansin mo yung tao sa kanya. Mas pinipili siya. Kahit yung kalaban ng DDS, siya pinipili eh. Oo! Siya pinipili, kalaban ng DDS. Diba? Maraming galit sa DDS. Diba? Maraming galit. Pag sinabi mo, si Sara o si Baste, wala silang pipiliin. Si Sara o si Lenny, siyempre si Lenny pipiliin niya. Pero pag yung tao na yon, si binanggit mo, si ganito, yun ang pipiliin nila. DDS din yun, pero ayoko banggitin. Alam nyo na kung sino yun. Saka tayo dyan. So, ayan, kasama ko namin Atty. Inton ha. Sa Monday, nandun ka dapat. Magkakasama po kami, magrarally po kami dito sa impeachment process. And I'd like to thank PDP because they will be with us. Yung Maisog din, the group of Maisog was there with us So during Rage the will be meeting. there? Rage. Rage. Well, basically, di ba, magkakasama naman tayo. Umbrella naman siya. Umbrella naman siya. So, marami po magsasalita at i-informal na rin po namin yung mga congressmen nating kasama para lumabas po sila. Alright. Ang napakagandang nangyari dito ho sa atin sa impeachment, bagamat tatalunin nila tayo dahil yung pera pinapagalaw nila. Tatalunin nila tayo dahil tinatakot nila ang mga congressmen na bumoto. Pero ngayon po magkakaroon na ng malinaw na hatian. Sino ang mga kasama natin sa laban hindi lang sa 2028, ngayon pa lang para makita yung korupsyon na nangyari na hanggang ngayon walang linaw sa tao. Puro impeachment, yung flood control scandal na trilyon-trilyon, naghahanap pa rin ng linaw ang taong bayan, wala pa rin nakukulong, wala pa rin pong kaso, at lalo tigit sa lahat, walang pera na ibabalik sa gobyerno na dapat sana magamit natin sa pagtaas ng bilihin ngayon at sa hirap ng buhay
ng bawat Pilipino. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito lang po tayo. Lahat ng po ito ay nabigyan ko naman kayo ng magandang komentaryo at nakakabusog na kaalaman, karunungan at mga masustansyang pag-uusap na at maraming kayong natutunan at mga lesson learned dito sa ating palabas. At ngayon, sinasabi natin na ang lahat ng yung nasasabi natin na tungkol kay Bato, maaring tsore lang natin yon na by possible kung ba't nagigipit si Bato ngayon, may palitan ng liderato. No? Hanggang dyan lang po, maraming salamat sa iyo, Mike Defensor, Senator Dante Marcoleta. Paalam po sa inyong lahat.